Okay, good afternoon. Magbibigay ako opinion dito sa binigay ring opinion ni General Macanas at ni Professor Malutikia. My friend, ma'am, magandang hapon. Magandang hapon sa iyo. Isa kong kaibigan ito na kung saan ay hindi kami naging successful. So, anyway, maaari pang makita-kita pa rin tayo, Professor Malutikias. Pero pakinggan natin ang kanyang mga nakikita sa pagpasok ng Congress na ito. May mga lumalabas na kwento at saka analysis ni Professor at saka ni General Macanas. Pakinggan natin. Sino ang magiging Senate President sa 20th Congress? Sabi ni Senator Chis Escudero, depende daw sa majority kung sino ang pipiliin nila na Senate President. So, alam ni Senator Escudero na pagdating sa July, anytime, pwede siyang patalsikin ng majority. So, kung may magkaroon ng changes sa majority at magdesisyon ang majority na palitan ang Senate President, sino ang magiging Senate President? Okay, mga post na nababasa ko, Marcoleta ang sinasabi. Payag ba kayo na maging... Dahil lang ha. Dahil patalastas. Marcoleta ang sinasabi. Payag ba kayo na maging Senate President si Marcoleta? Narinig ko kay Professor Malutikia na itong si Senator Soto baka tutulungan ni BP Sara na maging Senate President. Narinig ko mismo yan sa post ng News 5 everywhere. Nung ini-evaluate nila saan ang boto ng mga senador, pro-impeachment ba, anti-impeachment, or swing votes. Nabanggit ni Professor Malutikia na si Senator Soto nilagay niya sa swing votes. It's either way. Pwedeng pro-impeachment, anti-impeachment. Baka daw tutulungan siya ni Pinsan. So, ayun po. Ano ang inyong pili? Soto or Marcoleta? Ito, may dumaan sa aking wall, BNLN Raman. Sabi, pulsohan natin sina Tito Soto at Attorney Rodante Marcoleta kung sino ang mas karapat-dapat na maging Senate President. So, magbasa tayo sa mga comments, ano? Subukan, Eagle Costa, subukan naman natin ng bago. Dati na yan si Soto. Marcoleta. Siyempre yung abogadong di kalidad, Marcoleta. Alam ko, puros Marcoleta. Marcoleta. Malaki pong kaibahan. Oy, grabe naman kayo. Si Marcoleta, abogado. Si Tito, artista. Attorney Marcoleta, most qualified as a Senate President. It's a sensitive position. Needs lawyer. Marcoleta, wala panalo. Dito sa mga comments ng netizens, halos Marcoleta ang isinisigaw. Marcoleta ang dapat, Marcoleta ang dapat. Okay. So, personally kung ako ang inyong tatanungin, gustong gusto ko si Congressman Attorney
Dante Marcoleta na maging Senate President. Nakipag-date at na-in-love ako sa 5 magkakaibang babae sa isang araw. Maraming Okay. tao siguro Senate President. Noon pa man, malaki na ang tiwala ni Tatay Digong sa kanya. So mayroong video clip ngayon na nasa Facebook reel, social media na kinakausap ni Tatay Digong si Congressman Marcoleta na dapat maging senador ka. Karapat-dapat ka doon. Si Tatay Digong mismo ang nagkumbinsi kay Congressman Marcoleta na tatakbong senador. Kaya noong 2022, tumakbo nga siya sa Unity. But then, nung malapit ng eleksyon, mautak itong si Congressman Marcoleta. Nakita niya, malayo siya sa survey. So ultimately, nag-decide siya, nag-withdraw. Itong eleksyon na ito, nung iniipit na siya ng mga kongresista dahil sa, dito ako believe kay Pan, tumindig sa katotohanan si Congressman Marcoleta, ipinaglaban niyang totoo, tumayo siya sa tabi ni BP Sara, pinagtanggol niya si BP Sara sa mga hearing sa Kongreso. At dahil doon, tinanggalan siya ng lahat ng posisyon sa komitiba sa wala na siyang posisyon kahit isa, tinanggalan siya. Kaya sabi niya, hindi nyo naman lang ako kailangan sa kamera, sige alis na ako, maging senador ako. O yun, naging senador, number 6 pa. Kung ano ang iyong itinanim, yan din ang anihin mo. Si Congressman Marcoleta may prinsipyo, nagtanim ng tama, kaya ngayon panalo na siya at posibleng maging senador. Okay. Ulitin ko gusto ko, personal choice ko rin, Marcoleta. Kailan sa ganitong labanan sa politika, kailangan mo ng strategy. You look at the bigger picture. Kaya ito ang nakikita ko kay BP Sara, yung statement niya after ng election, may statement niya na tinatanggap niya yung resulta, although hindi inaasahan, tanggapin natin. Tapos, nagsalita siya na she will lead a real opposition at ini-invite niya na ang kahit sino man na mga grupo, partido ba, na sumama sa isang united opposition. So, balik tayo kay Professor Malutikia, yung sabi niya na ulitin natin na si Malutikia, mapatikan na ito na political analyst. Nakikita niya na yung mga galawan. At agree ako kay Professor Tikia na malaking possibility sa alliance building ngayon. Posible ang usap-usapan dyan para maging super majority ang opposition sa Senado. Ang itutuboy nila o ang gagawin nilang Senate President si Tito Soto. Kasi kung magkausap-usap sila, yung siguradong maka Duterte na, yung Duterte Black, Aimee, Villar, Bato, Marcoleta, Bongo, Robin Padilla, Mark Villar, Cayetano. Dalawang Cayetano, siyam na yan. Kailangan mo lang ng 13 nga senador, majority nga yan. Pag makakuha sila ng 13 ka senador, nagkaisa sila, pwede nilang i-unseat, tanggalin na sa pwesto si Chis Escudero. So, siyam na yung nabanggit ko. So, 3 na lang. Nandyan ba si Miguel Zubiri? Nandyan ba si Joel Villanueva? Nandyan pa si Loren Ligarda? Kung makuha nila si Tito Soto, makuha nila si Ping Lacson,
makuha nila si Lito Lapid, 15 na yan, na ang compromise, sama ka sa amin, ikaw ang maging Senate President. Ako, maraming may gusto na mag-Senate President dahil very powerful. At nakita ko nga, malaking posibilidad na itatayo nilang Senate President si Tito Soto. Si Congressman Marcoleta, Senator elect, bagong pasok pa lang. I believe, pwedeng mapakiusapan na chairman ka na lang muna sa Committee on Justice o ano, gawin nating Senate President si Tito Soto para malaki tayo. Nako, pag nangyari yan, wala na. Lame duck president na itong presidente ngayon. Pag nakabuo ng majority at Tito Soto ang gawing Senate President. Ulitin ko analysis lang yan ni Professor Malutikia na nakikita ko maraming posibilidad. But ang choice ko, Congressman Dante Marcoleta. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig. Ang sweldo natin sa channel nito is pantut. Okay, opinion natin, ay pwede yung kwento ni General Macanas, pwede rin yung sinasabing analysis ni Professor Malutikia, ang aking kaibigan. At si Malutikia, isa yan sa political advisor ni Vice Sara Duterte. Now, talking of money, kasi hindi naisingit ng dalawang professor tungkol sa pera, hindi nabanggit. Now, kung hindi nabanggit yung pera sa usapin na ito, pwede possible na si Tito Soto. Why Tito Soto? Kasi nga si Tito Soto, malamig ang kanyang leadership at nasubukan na rin. Malamig siya. At para bang malamig rin siya sa kasama. Walang galit sa kanya. Sa intelligence-wise, matagal na rin siya sa Senado. Kaya, kumbaga, namamaster niya na yan yung mga policies and laws, So, kaya niya kasi ang kailangan lang naman doon sa as being a president, management of the Senate. Kasi nga bawat isa naman sa kanila mayroon silang chairmanship, mayroon sila kanya-kanyang trabaho. So, ang president, Senate President is only a manager. So, pero bilang isang manager, kailangan mo rin, alam mo rin ang lahat ng ginagawa mo. Now, kung si Senate-elect Dante Marcoleta, wala na problema yan. Qualified na yan, na-qualified. Kaya nga lang, hindi pa siya pwede kasi nga bata pa siya sa Senado. So, yun ang magiging hadlang kay Senate Marcoleta, magiging hadlang. Pahinto muna yun kasi So, hindi pwede si Senate-elect Marcoleta, Pero, doon sa kanilang analyst dalawa, hindi pumasok ang pera. Paano kung pumasok ang pera na naman dyan? Matatalo naman ang sinasabing super majority or majority, alam naman natin ngayon, kumakalat ngayon ang mga offer, pera. Marami pera ang administration. So, yun yung magiging kalaban. Now, kung mapatalsik si Senate Escudero, si Senate Escudero, sino, yun yung papalitan, maring si Juan. Pero mahirap talaga kasi nga yung pera. Pero sana manalangin tayo na magiging totoo yung opinion ni Professor Tikia, maging tama sana. Para
kahit papaano may check and balance na ang ating gobyerno. Hindi na kung anong maisip ng Congress, anong maisip ng executive branch ay hindi na. Kasi mayroong isang hadlang no? May isang hadlang. May hadlang. Kaya hindi nila basta-basta magawa. So, yun yung tinatawag na check and balance ngayon. So, tingnan natin. Pero manalangin tayo. Manalangin tayo na maging totoo para kahit papaano gagana ngayon ang system, ang gagana ngayon ang ruling o gagana ngayon ang dapat gampanan ng isang namamahala sa ating gobyerno. Thank you. Maraming salamat sa mga opinion natin.